ultimately, Mr. Chair, is the crime of plunder. Isa pa sa ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga nadinig sa ating komite, rito ay ang violation ng plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 as amended. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta di umano ng OVP at ng Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mapapansin po natin na wala pong naipakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Pinatutunayan lang ng mga opisinang ito sa pamamagitan ng acknowledgement receipts na atin namang napansin ng napakaraming anomalya. Pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta ng ballpen. Ang impossibility na ito ay na-disburse ayon sa dami ng resibo sa iisang araw lamang. At isama na din po natin ang mga nadiskubre nating pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na napatunayan na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. Ang isang konklusyon na aming nakikita sa mga ito ay hindi tunay, pineke lamang ang mga ito upang maipamukha lamang na ginasta ito para sa surveillance activities upang magamit ang pondong ito sa ibang kagamitan o pansariling interes. Ano nga ba ang plunder, Mr. Chair? Sa ilalim po ng Section 2 ng ating Anti-Plunder Act, nakasaad dito, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos. Nakasaad din rito na ang penalty ng paglabag ay reklusyon perpetua na may katumbas na 20 years and 1 day hanggang 40 years. I wish to add, Mr. Chair, na ito pong kasong ito, considering the penalty of reclusion perpetua is non-payable. Kalakip din po ng penalty na ito ang perpetual absolute disqualification, which includes deprivation of such person from holding public office and employment kahit pa manalo sa eleksyon. Kaya naman, Mr. Chair, ang plunder sa madaling salita ay ang pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan na may halaga na higit sa 50 million pesos sa pamamagitan ng paggawa ng ibang krimen. Next slide, please. Kung makikita po natin sa ating screen, mayroong total na 7 umaabot sa 612,500,000 pesos. Ang 4 na tseke ay mula sa OVP, umabot ng 500 million pesos, at ang 3 pang tseke ay mula sa DepEd na nagkakahalaga naman ng 112,500,000 pesos. Mr. Chair, ang nabanggit na halaga, 612,500,000 pesos. Lagpas
sa 50 million pesos na required para sa kasong plunder. Ang mga checking ito ay lahat nakapangalan kay Ms. Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer ng DepEd. Inamin niya sa atin na imbis na i-disburse na ito as confidential expenses, ay sinunod ang utos ng Vice Presidente na ibigay ang pera sa kanyang security officer. Dito naman po sa Department of Education, ang payee sa mga tseke ay ang Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Former Special Disbursing Officer of DepEd. Inamin rin niya na nung nakaraang hearing na ang perang kanyang natatanggap ay kanyang ibinibigay sa security officer sa utos din ng ating Vice Presidente. Mr. Chair, I wish to show the breakdown of the confidential funds which were received both by DepEd and OVP. For OVP, Mr. Chair, for clarity, we have 125 million, that is last quarter of 2022, and then 125 million for the first, second, third quarters of 2023, total of 375. So 2022, which is 125, and 2023, which is 375, that is 500 million in total confidential funds utilized by the Office of the Vice President, Mr. Chair. For DepEd, Mr. Chair, I understand that this were utilized during the first 3 quarters of 2023, 37,500,000 each for the first, second, and third quarter of 2023, which totaled to 112 million pesos confidential fund utilized by the Department of Education. In total, Mr. Chair, ang kabuang halaga po na ating naimbestigahan pertaining to the utilization of confidential fund is 612,500,000 pesos. Napakalaki at nakakalula. And to be very candid, Mr. Chair, ilang bata na sana ang ating napakain. Ilang bata na sana ang ating napaaral. At ilang pamilya na sana ang ating nabigyan ng bahay. Mr. Chair, considering that the amounts involved here far surpass the threshold for plunder, na mas kilala bilang pandarambong, it is my humble position na dapat po talaga ay maipagpatuloy at mapalalim pa ang investigasyon upang malaman kung sino ang nakinabang sa perang ito. Such an investigation may not be for Congress to conduct anymore. Again, our ultimate purpose here is to legislate. Such an investigation, however, we will ensure will be conducted, Mr. Chair. Hindi po basta-basta ang mga pangyayaring natuklasan natin rito.